Kabanata 431. Bago sumakay sa kotse, hindi namamali ni Ellie na ikanaway ang kanyang kamay sa direksyon ng cafeteria. Sabay huni ni Fifi, "Mommy! Mommy!" Nagulat, sinundan ni Henry ng tingin si Ellie. Mabilis na tumalikod si Charlotte na may hawak na kape, kaya ayon nakaharap ang likod niya sa kalsada. Buti na lang at nakasuot siya ng isang set ng mga lumang damit at nakatikip ang mukha niya, na nagpamukha sa kanya na ibang-iba sa oras na nakilala niya si Henry. Kaya naman, lubos siyang kumpiyansa na hindi niya gagawin iyon na kilalanin siya. "Bumalik na ba ang mommy mo?" Casual na tanong ni Henry. "Mommy is." Siya ay bumibili ng ilang bagay sa botika malapit sa aming bahay. Ipinagpatuloy ni Robbie ang pangungusap ni Ellie, pagkatapos idinagdag. "Mag-ingat, Mr. Henry, baka ka mahulog." Sure. Bantayan mo rin ang iyong hakbang." Nang walang napansing mali, tinulungan ni Henry si Robbie na pumasok sa kotse. Maya-maya, maingat na ibinaling ni Charlotte ang kanyang ulo. Nang makita niyang papaalis na ang sasakyan ni Henry, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, dinala sa bahay ang bote ng thermos at iba't ibang gamit. Naghihintay pa rin ang 3 nurse sa mga bata sa may pintuan. Ipinaalam sa kanila ni Charlotte na ang triplets ay lumabas para sa tanghalian kasama si Henry, pagkatapos ay sinabi sa kanila na magpahinga sa halip na maghintay dito. Pero, babalik daw sila kapag bumalik ang triplets. Umuwi si Charlotte sa bahay at nilinis ng kaunti ang lugar bago umupo sa desk para dumaan sa mga medikal na bayarin. Pagkatapos ng ilang kalkulasyon, nalaman niyang pagkatapos magbayad ng 100,000 noong isang araw, may utang pa rin siya ng 10,000 sa ospital. Dahil wala siyang pera sa kanyang mga kamay, nagpasya siyang gumawa ng isang tawag. Makikipag-ugnayan na sana siya sa financial advisor sa S-Nation nang tumawag sa kanya si Olivia. "Magandang balita, Charlotte. Nakipag-ugnayan ako sa isang kaibigan ko at sinabi niyang kailangan niya ng pianist para sa ilang high-end na mga kasalan. Ang bayad para sa bawat pagganap ay 2,000. Pasok ka ba?" Oo, syempre, pasok ako." Si Charlotte ay parang nasa buwan. "There's one tonight which starts at 6. I'll go there with you at ipapakilala mo na kita." Sure. Magkita tayo ng 5:30. "Okay, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon." Matapos tapusin ang tawag, si Charlotte ay puno pa rin ng pananabik. Kahit ang bayad sa kasal ng mga pagtatanghal ay bahagyang mas mababa, hindi bababa sa ito ay itinuturing na isang tamang trabaho at hindi siya dapat mag-alala tungkol sa pagharap sa mga problema tulad ng mga ginawa niya sa sultry night. Kung makakatanggap siya ng mas maraming trabahong tulad nito, mababayaran niya ang hindi pa nababayarang bayad sa medikal sa katapusan ng buwan. Tiningnan ni Charlotte ang oras at napagtanto sa simula na halos 5:00 na. Mabilis siyang nagbago sa kanyang damit at sumakay ng taxi papunta sa nakatalagang lugar. Naghihintay na si Olivia sa entrance. Nang makita niya si Charlotte, dali-dali siyang lumapit sa kanya. "Charlotte." "Olivia, pasensya na kung na-late ako." Bakas sa mukha ni Charlotte ang paghingi ng tawad. "Kumain ka na ba? Hayaan mo na ibili ka ng pagkain." "It's fine. Walang oras para kumain. Ihahatid na kita para makilala si Miss Fuller ngayon." Hinila ni Olivia si Charlotte sabay briefing sa kanya. Ang kumpanya ni Miss Fuller ay nagbibigay ng mga serbisyo sa entertainment para sa lahat ng uri ng mga kaganapan, kaya marami siyang mga proyekto sa kamay. Madalas siyang pumupunta sa aming unibersidad upang mag-recruit ng mga part-timer. Gumawa ako ng ilang mga pagtatanghal para sa kanya noong nakaraan, ngunit tumigil pagkatapos na masugatan ang aking kamay. Binisita ko siya kahapon at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon mo. Sabi niya hahayaan kanyang tumugtog ng ilang kanta at kung masaya siya sa iyo, tatawagan kanya para sa anumang part-time na trabaho sa hinaharap. Ito ay mahusay. Tuwang-tuwa si Charlotte. "Maraming salamat, Olivia. Natulungan mo ako ng malaki. You're Mr. Wint's daughter. Tsaka tinulungan mo na rin ako dati. Pamilya tayo, kaya huwag mong kunin lahat na magalang sa akin." Ngumiti si Olivia at saka, "Tinulungan mo rin akong maghanap ng doktor." "Oh, right. I passed your mother's medical report to my doctor friend today.
She said she discussed it kasama ang mga doktor mula sa iba't ibang departamento at bigyan ako ng tugon sa loob ng 2 araw. Salamat. BFF tayo, right? Let's do our best together. Dinala ni Olivia si Charlotte kay Felicity Fuller, na abala sa pamamahagi ng mga gawain sa sandaling iyon. Nang makita si Charlotte, itinuro niya ang piano at mahinang sinabi, "Magpatugtog ka para sa akin." Oo. Nang walang sandali, umakyat si Charlotte sa entablado at tinugtog ang Fifth Symphony ni Beethoven, at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pati ang mga staff ay natulala sa himig. Napakabuti iyan. Bakas sa mukha ni Felicity ang sobrang kasiyahan. Magpalat ka na ng damit ngayon. Magsisimula ka sa 6:00. 2,000 sa loob ng 2 oras. Basta maganda ang performance mo, magkakaroon ka ng steady stream ng mga trabaho para sa iyo sa hinaharap. Salamat, Mrs. Fuller. Nasa sabik sa tuwa si Charlotte habang tinatanggap ang kanyang damit mula sa isang miyembro na staff. Pagkatapos, hinila niya ang kamay ni Olivia at sinabing, "Come on, Olivia." Hindi ko kaya." Napatingin si Olivia sa kanyang kamay at naramdaman ang pagkabigo sa kanya. "Dapat kang pumunta ngayon, Charlotte. Kailangan kong magmadali sa sultry night para magtrabaho rin. Magkita tayo ulit kapag libre na tayo." "Sige, kung ganoon." Sumakit ang puso ni Charlotte habang niyayakap niya si Olivia. "Kung may oras ka, pwede kitang ihatid sa kaibigan kong doktor at tingnan kung magagamot ang iyong kamay." Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Olivia sa pag-asa. "Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan." "Tama." Ngumiti si Charlotte. "Ang buhay ay laging puno ng pag-asa." Sabik na tumango si Olivia. "Salamat, Charlotte. Don't be utu-uto. Sige na sa trabaho mo. I'll keep in touch." Pagkatapos magpalit, oras na para magsimulang mag-perform si Charlotte. Para hindi makilala, siya ay nakasuot ng puting mask sa kanyang mukha. Natapos ang pagtatanghal ng walang anumang kakaiba. Ito ay walang iba kundi isang ordinaryong kasal. Pagkatapos ng pagtatanghal, natanggap ni Charlotte ang kanyang sweldo na 2,000 at nakipagpalitan ng mga contact kay Felicity, na agad na nag-book sa kanya para sa isa pang pagtatanghal sa isang pagdiriwang ng kumpanya sa susunod na gabi. 2,000 din ang bayad sa loob ng 2 oras. Kahit na hindi ito kasing dami ng perang kinita niya sa sultry night at walang anumang mga tip o alinman, si Charlotte ay nasiyahan dito. Pagkalabas ng hotel, si Charlotte ay nakatanggap ng tawag mula sa triplets na nagsabing sila ay malapit na umuwi. Tinanong din nila kung nasaan siya at excited na ibinalita na may dala silang pagkain para sa kanya. Sinabi ni Charlotte na uuwi siya sa lalong madaling panahon, ngunit biglang naalala na si Zachary ang naghihintay sa kanya ng 10:00. Sa kabila noon, itinulak niya ang kaisipang iyon sa likod ng kanyang isipan sa ngayon, na gustong umuwi kaagad ng posible. Nang makarating siya sa bahay, ay 9:30 na. Nagtatanong ang triplets sa mga nurse tungkol sa kanyang kinaroroonan. Bago pa sila makasagot ay pumasok na si Charlotte at masayang tumakbo ang triplets para salubungin siya, at nagbubulungan tungkol sa kanilang araw habang naglalabas ng hapunan na iniuwi nila para sa kanya. Nakaramdam ng gutom dahil hindi pa siya kumakain ng hapunan, nilamon ni Charlotte ang pagkain na parang gutom na hayop. Sumakit ang puso ng kanyang mga anak para sa kanya nang makita nila kung gaano siya kagutom. Kumunot ang noo ni Robbie at mahinang nagtanong, "Mommy, hindi ka pa ba kumakain ng hapunan?" "Hindi. Nagtrabaho si Mommy pagkaalis nyo." Paliwanag ni Charlotte habang kumakain ng kanyang steak. Si Mommy ay nagpunta upang tumugtog ng piano. 2 oras lang iyon, pero malaki ang kinikita ni Mommy. "Mommy, kahit gaano ka kabisi, hindi mo dapat kalimutang kumain." Napaawang ang bibig ni Robbie sa panig. "Oo, Mommy, kailangan mong kumain." Kumuha si Ellie ng kapirasong basang tisyo at pawang pinunasan ang bibig ng kanyang ina. "Sige, mga bata," sagot ni Charlotte na may matamis na ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono na may papasok na tawag mula kay Zachary. Hindi siya mapakali habang nakatitig sa kanyang caller ID na kumikislap sa kanyang screen.
Gayunpaman, natatakot siyang sagutin ito sa harap ng kanyang mga anak. Kaya naman, binaliktad niya ang telepono kaya napahiga ito. Robbie, Jamie and Ellie, maligo na kayong tatlo at matulog ng maaga. Si Mommy na ang magligpit nito. Papasok ako pagkatapos kumain, okay? Udyok ni Charlotte. Okay, Mommy. Napakamasunurin ng triplets. Inayos na ng mga nurse ang kanilang paliguan at hinihintay na sila. Tumayo si Charlotte at pumunta sa balkonahe, at sumilip sa ibaba para makita ang kotse ni Zachary na nakaparada sa ibaba ng hagdanan, maliwanag ang mga ilaw nito. Isang maikling sulyap sa oras ay makikitang 10:00 na. Siya ay nasa isang tali. Kung hindi siya bumaba, baka magalit siya, ngunit ang triplets ay hindi pa nahihiga, at siya at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanila. Mommy, anong meron? Ang boses ni Robbie ay nanggaling sa kanyang likuran. Wala, natigilan si Charlotte at gumawa ng white lie. Narito ang isang kaibigan upang makita ako. Dapat ba natin siyang imbitahin? Si Robbie ay kasing bait. Mabuti naman. Umiling si Charlotte. Baka kailangan kong bumaba saglit. Maligo muna kayo, okay? Okay. Kumuha si Charlotte ng chicken wing at naghanda na bumaba para salubungin si Zachary. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakaharap niya si Zachary, at ang payat na anyo ay lumabas ng isang misteryoso at hindi malapitan na aura sa ilalim ng madilim na ilaw. Halos mapatalon si Charlotte sa kanyang balat at tumingin sa kanyang balikat sa gulat. Buti na lang at si Robbie ay nagpunta sa banyo, kaya walang tao sa sala. Bakit ka umakyat? Sigaw ni Charlotte habang tinutulak si Zachary palayo sa pinto. 10:00 na. He pinned her with a cold stare. Hindi pa tulog ang mga bata. Sumenya si Charlotte sa bahay, ngunit nang mapagtantong hawak pa rin niya ang pakpak ng manok sa kanyang kamay, awkward niyang itinago sa likod niya. Kumunat ang noo ni Zachary habang nakatitig sa kanya. Maaaring bumaba ka at hintayin ako, o kukuha tayo ng rain check, pansamantalang sabi ni Charlotte. Huwag kukuha ng kabaliwan. Subukan mo lang mag-isip mula sa aking pananaw. Bilang isang ina, hindi ko maiiwan ang aking mga anak at makipag-date, tama ba? Dapat tayong maging responsable. 20 minuto. Tumingin si Zachary sa kanyang relo, saka tumalikod at naglakad papasok sa elevator. Hindi nakaimik si Charlotte at walang choice kundi sumunod. Tapos na silang maligo, ang triplets ay masayang kumakanta habang naghahanda na silang matulog. Nilinis ni Charlotte ang natirang pagkain at naghugas ng kamay bago pumunta sa kanyang mga anak. Si Ellie ay nakahiga sa kanyang kama sa kanyang cute na strawberry na pajama, at hawak ang isang bote ng gatas sa isang kamay at siya ay pinalamanan ng alpaca doll sa isa habang tinatangkilik ang musikang tumutugtog sa background. Pumasok si Charlotte at hinalikan ang kanyang noo, sinabi sa kanya na matulog na pagkatapos maubos ang kanyang gatas. Masunurin namang tumanggo si Ellie. Maya-maya pa ay nagsimula ng uminit ang kanyang mga mata. Samantala, si Robbie ay nakahiga sa kanyang kama at nagbabasa ng libro. Nakaupo si Jamie sa wheelchair, na pinayagan ang mga nurse na linisin ang kanyang sugat habang nilalaro niya ang Rubik's Cube, at unti-unting nawawala ng focus ang kanyang mga mata. Ano po, Mommy? Agad na ibinaba ni Robbie ang kanyang libro at tumangala kay Charlotte. Kailangan lumabas saglit si Mommy pero babalik at magluluto ng almusal para sa inyong tatlo bukas ng umaga. Ang sarap ng pakiramdam niya na kumain ang mga anak niya sa kanyang mga luto. Nadama ni Charlotte na siya ay naging abala kamakailan at hindi gumugol ng sapat na oras sa kanyang mga anak. Kaya naman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting guilty sa kanila. Ngunit ang pagtanggi kay Zachary ay magiging mas masahol pa dahil siya ay walang alinlangan na magpapagulo. Sa pagbanggit ng pagkain, nagising si Jamie na tulala at inaantok na bamulong, gusto ko ng mainit na cross bunnies. Okay lang ako sa kahit ano basta gawin ni Mommy. Inalok ni Robbie ng pangunawa ang kanyang ina, ngumiti at hinimok, maaari ka nang umalis, Mommy. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Oo, pupunta kami dito para panoorin sila, tiniyak ng mga nurse. Sige, matulog ka na.
Nag-good night si Charlotte sa kanyang mga anak at bumalik sa kanyang silid upang magpalat ng damit. Gayunpaman, nang mapagtanto na mahigit 10 minuto na ang lumipas, tinalikuran niya ang ideya at nagmamadaling bumaba na hindi man lang nagpapalit ng tsinelas. Napakalaki ng residential estate, kaya pagkalabas ng elevator, kailangan pang tumakbo ni Charlotte ng matagal sa daan bago makarating sa gate. Sa pagmamadali, muntik na siyang mabandol ng sasakyan, sa sobrang takot ay nahulog siya sa lupa. Iniangat sa sasakyan ang kanyang ulo at sinigawan siya. Baliw ka ba? Tumatakbo na parang baliw. Bago pa siya makabawi, umandar na ang sasakyan. Napaupo si Charlotte sa lupa habang sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Matagal siyang nakapagpahinga para kalmayan ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Matapos itulak ang sarili sa lupa, nakita niya si Zachary na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan habang nakatingin sa kanya ng malamig na tingin. Humakbang siya patungo sa kanya kahit na nagsisigawan ang kanyang mga kalamnan bilang pagtutol. Tapos, sabi nito sa kanya habang hinihingal ng mahina, "Let's go." With that, she got into his car and slumped into the seat, na hingal. "Dapat kang tumingin sa paligid kung saan ka pupunta," sabi ni Zachary habang pinaandar ang sasakyan. "Well, I'm sorry, pero nagmamadali ako," sarkastikong sagot ni Charlotte. "Sa ugali mo, gusto ko na makarating kaagad, malamang mabibigti ako kapag nahuli ako dito." Nanatiling walang imik si Zachary at nagpatuloy sa pagmamaneho. "Sus, pagod na ako," pagpapaypay ni Charlotte sa sarili. Sinubukan niyang buksan ang isang bote ng tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay tumangging makipagtulungan, at nanginginig sa pagod. "Ganyan na ba kahina ang katawan mo? Kaunting distansya lang ang tinakbo mo, pero humihingal ka na parang tumakbo ng marathon." Napangiwi si Zachary sa kanya sa inis, pero inabot pa rin niya para tanggalin ang takip niya. Matapos isubo ni Charlotte ang tubig sa isang hininga, dumighay siya at humihingal ng bahagya, ngunit sa wakas ay naramdaman na mas mabuti. Kaya lang, tumunog ang telepono ni Zachary at sinagot niya ang tawag. "Magsalita ka. Di ba nag-utos na ako? Kailangan ko bang ulitin? Magsagawa ng press conference bukas at paalisan si Johan. Tama na, I'll solve the other problems. Ipaubaya na kay Johan ang mga public appearances na iyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko." Ibinaba na ni Zachary ang tawag, ngunit may isa pang tawag kaagad pagkatapos. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang Bluetooth hands-free sa kanyang sasakyan para sagutin ito. "Magsalita ka. Mr. Knock, sinisiyasat ko na ang bagay na ito. Malamang na hindi si Miss Knock ang nasa likod nito. Batay sa kakayahan ng kanyang mga teknikal na tauhan, walang paraan na mahak nila ang ating system. Tingnan ang Lindbergh Corporation. Lindbergh Corporation. Bahagyang natigilan si Bruce. "Hindi ito magiging madali, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Panatilihing i-update ako, naiintindihan." Pagkatapos niyang tapusin ang tawag na ito, umilo ang kanyang telepono sa isa pang galing kay Sharon. Tamad na aliwin siya. Agad niyang tinanggihan ang tawag bago pinatay ang phone niya. "Bakit mo ako pinilit na makita kahit na sobrang abala mo?" Mahinang tanong ni Charlotte. Nagkunwari si Zachary na hindi siya narinig, habang nakatingin sa daan. Dahil hindi niya ito pinapansin, tuluyan na itong tumigil sa pagsasalita at sumandal sa upuan niya para ipahinga niya ang mga mata, at nakatulog siya sa ilang sandali. Dumiretso si Zachary sa basement parking ng Storm Hotel. Yung manager na kanina pa naghihintay. Dito, ipinalam sa kanya na ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos ay ginawa. Binuhat ni Zachary si Charlotte at umakyat. Sa elevator, binuksan ni Charlotte ang kanyang mga mata sa isang tulala na sumulyap sa kanya saglit. Pagkatapos, ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito at ibinaon ang mukha nito sa leeg niya bago matulog. Pagdating sa kwarto, inihiga siya ni Zachary sa kama at napansin ang tsinelas sa paa niya. Medyo sa galit, hinubad niya ang mga ito para sa kanya at itinapon sa basurahan, pagkatapos ay hinila siya ng kumot. Matapos masiguradong nakasukbit na siya, naligo na siya.
Sa oras na siya ay lumabas mula sa banyo, mahimbing na natutulog si Charlotte, at nakakulong sa kama na parang kuting na nakabalot ng kumot sa paligid ng kanyang katawan. Umupo si Zachary sa sofa sa tabi ng kama, hawak ang isang baso ng red wine na inihanda ng maaga ng hotel. Habang humihigop siya ng alak, pinanood niya si Charlotte na natutulog na may magkasalungat na emosyon na umiikot sa kanyang mga mata, at tinatanong ang sarili sa parehong tanong na itinanong niya sa kanya. Bakit ako nagpumilit na makita siya kahit na sobrang busy ko? Hindi rin niya alam. Ang alam lang niya ay hindi siya makakain o makakatulog ng maayos kung hindi niya ito makikita. Parang pakiramdam niya ang puso niya ay may kulang, at pagkatapos lamang na makita siya ay mapupuno ang kawalan na iyon. Kahit na wala siyang ginawa maliban sa tahimik na pagmamasid sa kanya, ang kanyang puso ay magiging kontento. Marahil ay pagod si Charlotte, na nakatulog ng mahimbing kaya hindi niya naramdaman ang presensya ni Zachary. Sa tabi niya at hindi siya pinansin. Maya-maya, konting alak na lang ang natira sa bote. Ibinaba ni Zachary ang kanyang wine glass, at tumayo at umakyat sa kama. Inilagay niya ang kanyang braso sa ilalim ng leeg ni Charlotte at hinila siya sa kanyang mga bisig, dahan-daang idiniin ang kanyang mukha sa dibdib niya bago pumikit na may nilalamang buntong hininga. Tulad ng isang natutulog na sanggol, si Charlotte ay nakaugalian na hinihimas ang kanyang dibdib, na nakaarko ang kanyang leeg pataas na matako na nilalanghap ang kanyang bango. Napukaw si Zachary sa kanyang walang malay na mga aksyon at sumandal upang halikan siya. Gayunpaman, niyugyug niya siya sa ulo sa kanyang pagtulog at ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang dibdib, pinipigilan siya sa paghalik sa kanya. Bumantong hininga sa magiliw na pagkagalit, sumuko siya at hinaplos ang likod niya sa halip, saka ipinikit ang kanyang mga mata at natulog. Bagamat hindi mapakali ang kanyang katawan at nanganganib na ang kanyang pagnanasa, pinigilan niya ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, bagamat walang ginawa ang dalawa kundi ang magkayakap ay nakatulog sila ng mahimbing. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Charlotte at lumingon sa gilid niya, hinahanap ang kanyang telepono sa tabi ng unan para tingnan ang oras. Nang makita niyang maaga pa ay nakahinga siya ng maluwag. Sinilip niya si Zachary na mahimbing na natutulog at sumuko sa kagustuhang marahan na halikan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, maingat niyang inalis ang braso nito sa katawan niya para siya ay maaaring bumangon mula sa kama. Saan ka pupunta? Hinila siya ni Zachary pabalik at niyakap siya ng mas mahigpit sa mga braso nito. Kabanata 435. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Mahinang paliwanag ni Charlotte, nangako ako sa mga bata na magluluto ako ng almusal para sa kanila. Ano ang tungkol sa aking almusal? Tinitigan siya ni Zachary sa pamamagitan ng kalahating talukap ng mata. Dapat ko bang ipahatid sa manager? Hinalikan ni Charlotte ang kanyang noo, nakita siyang cute sa kanyang groggy state. Hindi. Inipit ni Zachary ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo at idiniin siya. Gusto kitang maalmusal. Hindi. Ang mga protesta ni Charlotte ay napigilan ng mga labi ni Zachary. Pinigilan niya ang kanyang mga pagnanasa sa buong magdamag. Ngayong gising na siya, hindi na siya papayag na dumaan ang pagkakataon sa kanyang mga daliri. Bahagyang namimilipit sa ilalim niya, unti-unting nanlambot ang katawan ni Charlotte at sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, sa pagtanggap sa halik niya. Ang kanyang katawan ay tumangging sumunod sa kanya na parabang nahulog ito sa kanyang spell. Sa tuwing inaasar siya nito, lahat ng bakas ng paglaban ay lilipad sa bintana at siya ay magiging kanyang alipin. Ang kanyang mabigat na pantalon at ang kanyang matamis na halinghing ay napuno ng silid, na bumubuo ng isang maayos na himig. Sila ay kumapit sa isa't isa, sumuko sa kanilang mga pagnanasa at nawala ang kanilang mga sarili sa isang manipis na ulap ng pagsinta. Nagtagal ang kanilang lovemaking session. Nang ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay dumaloy sa French window at iluminado ang kanilang gusot na mga katawan. Bumagsak siya sa ibabaw ni Charlotte at nakatulog. Kinuha ni Charlotte ang phone niya para tingnan ang oras. Nang makitang alas 5:30 na ng umaga, maingat niya itong tinulak palayo at gamulong sa kama. Saan ka pupunta? Boses ni Zachary habang nakahandusay sa kama,
kahit na siya ay malinaw na natutulog ilang sandali lang ang nakalipas. Para maligo, pumunta si Charlotte sa banyo para maglinis ng sarili bago siya dali-daling isinuot ang damit. Pagkatapos, lumapit siya at hinalikan si Zachary sa noo nito. "I've got to go now. Nangako ako sa mga bata ng almusal. Matulog ka na ulit." With that, she straightened at aalis na sana. Biglang hinawakan ni Zachary ang braso niya. "Iuuwi na kita." "It's fine. Matulog ka na ulit. Magtataksi na lang ako pauwi. Bigyan mo ako ng 10 minuto." Gamulong si Zachary sa kama at pumasok sa banyo. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Charlotte. Kahit na ganoon, may mainit na pakiramdam na kumakalat sa kanyang dibdib. Halatang pagod na siya, pero pilit niya akong pinapauwi. Ano ito, kung hindi pag-ibig? Pumasok si Charlotte sa banyo habang naghihintay sa kanya, sa pag-iisip na maaari rin niyang ilapat ang kanyang pangangalaga sa balat. Si Zachary ay nagkataon na muling lumitaw nang matapos siya, na mukhang namumula. Hinablat niya ang susi ng kotse bago humakbang palapit sa kanya. "Tara na. Hindi ka ba inaantok?" Tumingin si Charlotte sa kanya, at naramdaman ang kanyang mga mata na namumula at napagtanto na siya ay malamang na hindi nakatulog ng maayos kanina. "Okay lang ako." Hinila siya ni Zachary palabas ng silid at maginhawang ipinulupot ang isang braso sa kanyang mga balikat, at masuyong ginulo ang kanyang buhok habang nakangisi. "Pandak." Nilibot ni Charlotte ang mga mata sa kanya, ngunit nakayakap pa rin sa kanya. Umawang ang mga labi ni Zachary sa isang kaakit-akit na ngiti. Nagustuhan niya ang pakiramdam na ito dahil magkahawig sila ng isang ordinaryong kabataang mag-asawa. "This feels nice." Nang huminto ang kotse sa pasukan ng residential estate ng Happy Avenue, nasa 6:00 na ito sa umaga. Kinapa ni Zachary ang pagitan ng kanyang mga kilay at humikab. "Kailangan mo ba talagang bumalik dito ng maaga?" Tumigil si Charlotte at tumingin sa kanya. "How can a guy look this good while yawning? Paano ang posible iyon? I'm gonna make hot cross bunnies and mac and cheese para sa mga bata. Pagkatapos ay magluluto ako ng sopas para kay Mrs. Berry, kaya ang lahat ng ito ay magtatagal. Umuwi ka na at matulog ka na. Mukhang pagod ka." "Nagugutom ako." Lumapit si Zachary para haplasan ang mukha niya. "Hindi ka nagluto ng kahit ano para sa akin." Humajik-hik si Charlotte at umiwas sa pagkakahawak niya. "Baka next time." Bumaba ang bibig ni Zachary, ngunit hindi siya nakipagtalo. "Aalis na ako." Tinanggal ni Charlotte ang kanyang seatbelt. Bago pa siya makapagpaalam si Zachary ay bumaba na siya ng sasakyan. Nanigas si Zachary na walang imak sa mukha. Si Charlotte naman ay tuluyang nakalimot, at kumaway pa sa kanya bago tumakbo papunta sa residential estate. Sinundan siya ng tingin ni Zachary hanggang sa bumukas ang mga ilaw sa 16 na palapag, at nagmaneho na paalis pagkatapos niyang siguradong ligtas siyang nakauwi. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ben. Pumasok si Charlotte sa kanyang bahay at nagsuot ng apron bago magtrabaho sa kusina. Kinailangan niyang maghanda ng almusal para sa triplets at magpadala din ng ilang lentil na sopas kay Mrs. Berry pagkatapos lahat ay ginawa. Si Mrs. Berry ay isang malaking tagahanga ng sopas, ngunit dahil sa abalang schedule ni Charlotte kamakailan, hindi niya nagawang ipagluto ito. Dahil nagising siya ng umaga ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras. Medyo pasado 7:00 na nang tumunog ang doorbell. Sasagot na sana si Robbie nang marinig niya ang ingay sa loob ng kusina. Tumakbo siya at napasigaw sa gulat, "Mommy!" "Magandang umaga, Robbie." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Charlotte sa kanyang panganay. "Papasukin mo muna ang mga nurse. Halos tapos na si Mommy sa pagluluto ng almusal." "Okay." Tumakbo si Robbie sa pinto at pinagbuksan ang 3 mga nurse. Pumasok na sila at maghahanda na sana ng almusal para sa triplets ng buong pagmamalaki si Robbie na nag-anunsyo. "Naghahanda ang mommy ko ng almusal para sa atin. Halos handa na ito. Ang mommy mo ay nagtatrabaho hanggang hating gabi pero gumising ng napakaaga. Nakakapagod siguro." Nakiramay ang mga nurse kay Charlotte. "Pupuntahan natin siya." "Ayos lang.
Malapit nang matapos si Mommy, pero kailangan pa rin nina Jamie at Ellie ng tulong para makapaglinis at makapag-ayos ng damit. Ginising ni Robbie ang bawat isa, siya ang nakatatandang kapatid nila. Sige na, bumangon na kayo. Matapos magising sina Jamie at Ellie at sinabihan na ginawa ni Charlotte ang kanilang paboritong pagkain, ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa tuwa. Pareho silang naligo ng mas mabilis kaysa sa karaniwan at umupo sa mesa, na nasasabik sa pananibik habang naghihintay para mag-almusal kasama ang mommy nila. Nalaman ni Charlotte ang lahat ng alam niya tungkol sa pagluluto mula kay Mrs. Berry, ngunit bihirang pumasok si Charlotte sa kusina dahil ang huli ay palaging nasa paligid sa huling pagkakataon. Ngayong may sakit si Mrs. Berry, siya ay kinuha ito sa kanyang sarili upang mahanap ang kanyang paraan sa kusina muli. Nako, ang mga hot cross bunnies ni Mommy ay hindi kasing ganda ng mga ginagawa ni Mrs. Berry. Inilagay ni Charlotte ang hot cross bunnies sa mesa na may kahihiyan sa mukha. Mukhang wala silang bahagyang hugis. Oo, ang ilan sa mga kuneho ay nawawala ang mga tainga. Gulat na tiningnan ni Ellie ang mga hot cross bunnies noon at ngumiti ng pilit. Mga walang tainga silang kuneho. Nabigo si Charlotte na pigilan ang kanyang pagtawa. Okay, Mommy's sorry. Magpa-practice pa si Mommy mula ngayon at sa susunod, magkakaroon ka ng perpekto at cute na mga hot cross bunnies. It's okay. Ang cute pa rin nilang tingnan. Dinampot ni Jamie ang isang mainit na cross bunny at kinagat ito, ngunit umubo kaagad pagkatapos. Paano ito? Masarap ba? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Napakaalat, iniluwa ito ni Jamie at nilagok ang kanyang baso ng gatas. Mommy, hindi mo ba sinasadyang ilagay ang asin sa halip na asukal? Ano? Kumagat din si Charlotte at namula ng pulang-pula. Sa tingin ko, ayos lang. Maaari tayong kumain ng mac at cheese. Mabilis na sumaklolo si Robbie sa kanya. Sige na, si Mommy siya mismo ang gumawa nito. Sa udyok ng kanyang kapatid, mabilis na nagsandok ng mac at cheese si Ellie bago ito inilagay sa kanya bibig. Halos agad-agad, ang kanyang mga tampok ay lumiliko. Mommy, ang mac at cheese ay napakatigas. Ano, talaga? Sumandal si Charlotte at nakita niyang kulang nga ang luto ng mac at cheese. It's okay. Magluluto ako ng kaunti pa. Ang isa sa mga nurse ay nagmamadaling kinuha ito pabalik sa kusina. I'll make some oatmeal. Madali lang ang oatmeal. Nagmamadaling gumawa ng instant oatmeal si Charlotte at inihain ito sa kanila. Ang sarap. Sa wakas ay may ilang disenteng pagkain, si Ellie ay tuwang-tuwa na humigop dito. Yum! Oo, perpekto ito. Hindi ito maalat, at luto na. Seryosong dagdag ni Jamie. Tinakpan ni Charlotte ang kanyang mukha, sana ay bamuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Walang sapat na nutrisyon sa oatmeal lamang. Magluluto ako ng ilang mga itlog, iminungkahi ng isa pang nurse. The third nurse chimed in, I can make pancakes. I'll make them immediately since may time pa. Dahil doon ay nagsimula na silang tatlo na maghanda ng pagkain sa kusina. Salamat, mga nurse. Ang triplets ay napakahusay na ugali. Nagseryoso pa si Ellie habang inaalo ang ina. Okay lang, Mommy, nakuha mo na mas mahusay dito. Last time, hindi ka man lang nakapagluto ng oatmeal, remember Mommy? Ito ay dahil instant oatmeal, kaya mas madaling gawin. Kinagat ni Jamie ang oatmeal niya noon na idinagdag, Mommy, dapat mong lutuin ang iyong pinakamasarap na pagkain sa susunod, para lang maging ligtas. Oo, napakasarap ng buffalo wings ni Mommy, beef lasagna, at inihaw na gulay. Sumama si Robbie para aliwin si Charlotte. Oh, pati na rin ang tomato soup at mushroom soup ni Mommy. Sige. Salamat dahil hindi kayo nagalit kay Mommy. Hindi alam ni Charlotte kung matatawa o maiyak. Sa katunayan, alam niya lamang kung paano lutuin ang ilang mga pagkain iyon. Noong nakaraan, si Mrs. Berry ay gumagawa ng mga buns at nagluluto ng mac at cheese para sa agahan. Kailangan lang niyang maghurno ng mga buns at magpainit muli ng mac at cheese sa umaga.
Gayunpaman, lahat ay nawala sa kamay nang sinubukan niyang gawin ang mga ito mula sa simula ngayon. Mukhang marami siyang dapat matutunan. Pagkatapos ng minor de edad na hiccup, natapos niya ang kanilang almusal sa wakas. Mabilis na nauna si Charlotte na inihanda ang kanilang mga bag sa paaralan para sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Robbie sa pagkataranta habang nagtanong, "Ano ba ang ginagawa mo, Mommy? Hindi mo ba kailangang pumunta sa paaralan?" Ngumiti si Charlotte, "Ihahatid kayo ni Mommy sa school ngayon." Ngunit linggo ngayon, tumingin sa kanya si Jamie nang may pagtataka. Natulala si Charlotte. Kahapon ay Sabado. Tama. Ano ang mali sa akin ngayon? Miss Wynne, malamang naligaw ka sa mga araw dahil sa trabaho. Ngumiti sa kanya ang isa sa mga nurse. Kailangan pumunta ni Jamie sa aming ospital para sa kanyang follow-up ngayon. Nandoon din si Mr. Noct. Sasamahan namin si Jamie sa ospital. Gusto kaming dalhin ni Mr. Henry sa kanyang bahay para bisitahin pagkatapos. Seryosong sabi ni Robbie, "You should rest at home today, Mommy. Ibabalik namin ang pagkain para sa iyo ngayong gabi." "It's okay. There's enough food at home. Mommy will settle her own dinner." Pagkatapos, malumanay si Charlotte na paalala, hindi makakasama si Mommy ngayon, okay. Dapat bisitahin ni Mommy si Mrs. Berry sa ospital, pagkatapos ay umuwi at magpahinga ng kaunti bago pumasok sa trabaho. "Okay, Mommy, ingatan mo ang sarili mo." Niyakap ng triplet si Charlotte at hinalikan ng smack nito sa cheeks. Hindi nagtagal ay tumawag si Henry mula sa kotse na naghihintay na sa ibaba. Hiniling ni Robbie sa tatlong nurse na ibaba sila para hindi na si Henry na pumunta sa itaas. Sa katunayan, siya ay naging maalalahanin sa kanyang ina, at ginagawa ito upang hindi siya magtago kay Henry ulit. Naghihintay na sa pinto ang pediatrician ni Jamie. Pagkatapos mag-impake, pinalabas ng mga nurse ang triplets. Kumaway si Charlotte sa kanila. Nang makita niya ang masayang mukha ng mga ito, bahagya siyang napangiti at naging emosyonal. Dati, sobrang attached sa kanya ng triplets at masisiraan sila ng loob kung hindi siya dumating na umuwi sa gabi. Ngayong inaalagaan sila ni Henry, hindi na sila umaasa sa kanya. Kung pumunta siya sa gabi o nagtatrabaho sa araw, ang triplets ay palaging naiintindihan siya. Hindi lamang inayos ni Henry ang kanilang pagpapagamot at pang-araw-araw na pangangailangan, maging ang kanilang mga katapusan ng linggo ay punong-puno ng mga aktibidad. Marahil bilang kanilang ina, dapat siyang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, mabuti na ang triplets ay nagkaroon ng magandang relasyon kay Henry. Bagamat hindi nila alam ang katotohanan, na ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Sa makatuwid, palaging magkakaroon ng pakiramdam ng pagbubuklod sa pagitan nila, at wala silang anumang bagay sa mundo na maaaring paksain. Kung sakaling may mangyari sa kanya, at least may maasahan ang triplets. Kaya naman, hindi tutol si Charlotte sa kanyang mga anak na gumugol ng oras kay Henry. Inayos niya ang kusina at kumain ng simple bago umidlip. Nang magising siya ng tanghali, handa na ang sopas sa slow cooker. Inilipat niya ang sopas sa isang thermos at nag-impake din ng sourdough bread bago pumara ng taxi patungo sa Kindness Hospital. Si Mrs. Berry ay kasalukuyang nakasandal sa headboard habang nanunood ng ilang mga programa sa telebisyon. Nang magdala ang nurse ng pagkain para sa kanya, parang wala siyang ganang kumain. Agad namang pumasok si Charlotte sa kwarto. "Mrs. Berry." "Miss, nandito ka na pala." Napangiti si Mrs. Berry nang makita si Charlotte. "Hindi ba ikaw dapat na gumugugol ng oras kasama ang mga bata sa bahay? Bakit ka nagpunta dito?" "Nagpunta ang mga bata sa ospital para sa follow-up ni Jamie. May 3 nurse na kasama nila, kaya hindi nila ako kailangan." Kinuha ni Charlotte ang sopas at tinapay, inilagay sa mesa habang sinasabi na tuwang-tuwa, "Nagluto ako ng lentil na sopas para sa iyo at nagdala ng sourdough na tinapay para pares dito." "Salamat, Miss." Tumingin si Mrs. Berry sa disenteng nilutong sopas, na nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ang sinabi ng mga bata na umunlad na ang iyong kasanayan sa pagluluto.
Hindi ako naniniwala noong una, ngunit ngayon, mukhang totoo. Aaminin ko, mukhang presentable ang sopas na ito. Hahaha, ang almusal ngayon ay isang epic failure pero, ikinwento ni Charlotte ang mga pangyayari mula kaninang umaga na may kahihiyan sa mukha. Nakikiliti sa pagtawa, tumawa si Mrs. Berry. Pagkatapos, matyaga niyang tinuruan si Charlotte kung paano maghugis ng mainit na cross bunnies at gumawa ng mac and cheese. Si Charlotte ay nakinig ng mabuti, hanggang sa paggawa ng mga tala gamit ang kanyang telepono, na nangakong gagawa ng isang desenteng almusal para sa triplets bukas. Tumingin si Mrs. Berry na may nakakagaan ng ngiti. Noong una akong nagkasakit, ako ay nag-aalala na kung wala ako sa bahay, ang triplets ay walang sinumang mag-aalaga sa kanila. Gusto mo na punong-puno ang iyong mga kamay sa pagsisikap na gawin ang lahat sa iyong sarili, ngunit nakikita na nagtagumpay ka na sa lahat ngayon, ako sa wakas ay gumaan na ang pakiramdam. Hindi, ang lahat sa bahay ay napakagulo pa rin. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang kamay na may nakakabigay puri ng ngiti. Gusto namin ng mga bata na gumaling ka kaagad at makauwi sa lalong madaling panahon. Okay. Tumango si Mrs. Berry habang binabalot ng init ang kanyang puso. Kapag gumaling na ako, uuwi na ako kaagad. Tinanong ko pa si Dr. Langon kaninang umaga at ang sabi niya ay pwede na akong ma-discharge sa loob ng 1 buwan at kalahati. Magandang balita iyan. Hindi na kami makapaghintay na bumalik ka. Kilalang-kilala ni Charlotte si Mrs. Berry. Tanging ang pakiramdam ng pagiging kailangan ay magbibigay sa huli ng pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Miss, hindi ka pa ba kumakain? Tara sabay na tayong kumain. Oo naman. Kakain na sana ang dalawa nang biglang may galit na boses na nagmumula sa labas ng ward. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi mo ba alam kung sino ako? Umalis ka sa harapan ko. Biglang nanigas ang katawan ni Charlotte. Parang pamilyar ang boses na iyon. Miss Blackwood, nandito ka ba para makita si Dr. Langon? I'm call her here right now. I'm not here for Dr. Langon, so there's no need to call her. Sinabayan pa ng boses ng papalapit na yabag. Maya-maya, mayabang si Sharon na naglakad papunta sa ward. Napatingin si Charlotte sa balikat niya at agad na kumunat ang noo niya. Anong ginagawa niya dito? Nandito ka pala talaga. Malamig na tinitigan ni Sharon si Charlotte. Kung hindi ko lang nalaman na ikaw yon. Ang housekeeper ay nasa ilalim ng obserbasyon ni Reyna, hindi na kita mahahanap. Kung ano man ito, lumabas tayo at mag-usap. Ibinaba ang mga kagamitan, tumayo si Charlotte at naglakad patungo sa pinto. Sa kanyang pag-aalala, si Sharon ay walang iba kundi ang manggulo at ang huling bagay na gusto niya ay istorbohin si Mrs. Berry. Bakit kailangan nating mag-usap sa labas? Panunuya ni Sharon. Natatakot ka ba na malaman ng iba ang maruming ginagawa mo? Ito ay isang ward, hindi sa isang lugar na maaari kang maging sanhi ng isang eksena. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Charlotte. Hindi ba tayo makakapunta sa labas at mag-usap ng pribado? Hindi. I'm not going anywhere. Sharon hilted her teeth and cursed. Gusto kong malaman ng buong mundo na isa kang walang hiyang bitch na nagnakaw ng asawa ng iba. Isa kang homewrecker. Sino ka? Si Mrs. Berry ay naging purple sa galit nang makita si Charlotte na binubuli ng isang hindi pamilyar na babae. Itigil ang paghahagis ng mga walang basihan na akusasyon. Si Miss Wind ay walang kasalanan. Inosente. Parang narinig lang ni Sharon ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Matanda, ikaw siguro ay hindi alam ito, ngunit si Charlotte ay isang homewrecker. Niligawan niya ang asawa ko. Nagsisinungaling ka. Imposible iyon. Nagtaas ng boses si Mrs. Berry sa galit. Miss Wind is a good girl. She will na huwag kailanman gagawa ng ganoong bagay. Siya ay walang iba kundi isang walang hiyang slut. Sigaw ni Sharon sa mga mata na nag-aalab sa puot. Una, siya ay inakit si Hector, at sinira ang kanyang kasal, pagkatapos ay si Michael ang susunod, at ngayon, nakatutok ang kanyang mga mata sa asawa ko. Asawa mo, sa wakas ay nasiyahan na si Charlotte at pinabulaanan, kasal ka ba kay Zachary? Hindi, kaya kamusta ang asawa na sinasabi mo?
Malapit na kaming magpakasal. Malapit na, pero hindi pa, di ba? Pinutol ni Charlotte si Sharon at galit na sumigaw, and let me point out that he ang unang kasama ko. Kung mayroon man, ikaw ang homewrecker. Bitch! Ngunguso si Sharon at sinampal sa mukha si Charlotte. Natigilan si Charlotte at muntik nang mahulog sa lupa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. How dare you hit Miss Wind? Si Mrs. Berry ay galit na galit. Kinuha ang thermos sa harap niya at ibinato kay Sharon. Bagamat matagumpay itong naiwasan ni Sharon, hindi nakaligtas ang kanyang katawan sa mainit na sabaw sa loob. Mga sigaw niya ang agad na umalingaw-ngaw sa silid habang napapaso siya ng sabaw. Na may sakit at galit na ekspresyon, umuungal siya, "Maldita kang matandang babae. How dare you? Ano, pinapaboran ko lang ang mga magulang mo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanilang anak na walang kultura." Bumaba si Mrs. Berry mula sa kama at tinulungan si Charlotte na makatayo. "Boys," tinuro ni Sharon si Mrs. Berry kasama ang isang walang tigil na tingin habang nag-uutos, "Ibaba mo siya." Dalawang bodyguard ang pumasok at haharapin na sana si Mrs. Berry. Mabilis na tumayo si Charlotte sa harap ni Mrs. Berry, at pinagtanggol siya. "Huwag kang maglakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Paano kung gusto ko?" Sumugod si Sharon at tinulak ng malakas si Mrs. Berry. Nontog si Mrs. Berry sa kama at bumagsak sa lupa, na nagdulot ng IV needle sa likod ng kanyang kamay upang tumusok ng mas malalim sa kanyang laman, agad na gumuhit ng dugo. Nang makita ito, nagalit si Charlotte at pinalo ng isang malakas na sampal sa pisngi ni Sharon. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang malutong na tunog. Hindi nakabawi si Sharon sa kanyang pagkabigla. To be precise, hindi niya akalain na magiging ganoon ka-bold si Charlotte para matamaan siya. Agad na nabuo ang pulang marka ng kamay sa kanyang pisngi. "Paano? How dare you hit me?" Nanlaki ang mga mata ni Sharon sa galit habang naghi-hysterical siyang sumigaw. "Ako papatayin kita." With that, sinugod niya si Charlotte. "Huwag mong hawakan si Miss Wind." Nagmamadaling lumapit si Mrs. Berry para protektahan si Charlotte. Kumilos ang dalawang bodyguard, at hinila si Mrs. Berry palayo, ngunit ginamit ng huli ang kanyang mabigat na kanyang kalamangan at naglagay ng lubos na laban. "Bitawan mo siya." Humakbang si Charlotte para tulungan si Mrs. Berry, pero hinawakan ni Sharon ang buhok niya. Walang sino man ang bumaba ng walang laban. Inilabas ni Charlotte ang kanyang mga kuko at nakipaglaban kay Sharon. Dalawa pang bodyguard ang sumugod at mabilis na pinigilan si Charlotte, at pinaikot ang mga braso sa likod niya. "Pumunta ka sa impyerno, bitch." Nagtaas ng braso si Sharon at akmang sa sampalan si Charlotte. "Tumigil ka." Isang galit na dagandong ang tumagos sa tensyon. Ang kamay ni Sharon ay nanlamig sa himpapawid at lumingon siya sa likod, nahingal sa gulat, "Daddy, anong ginagawa mo dito?" "Hayaan mo sila," mahigpit na utos ni Taylor. Agad namang kumalas ang mga bodyguard sa pagkakahawak at tumabi. "Miss," nagmamadaling lumapit si Mrs. Berry para alalayan si Charlotte. "Ayos ka lang ba?" Nakita ni Charlotte ang sugat sa likod ng kamay ni Mrs. Berry. Ang karayom ay tumagos kaya malalim sa kanyang laman na patuloy na tumutulo ang dugo. Ang paningin nito ay parang isang matalim na talam na nagtutulak sa kanyang puso. Habang hawak niya ang kamay ni Mrs. Berry, ang kabuuan niya ay nagsimulang manginig ang katawan sa galit at sakit sa puso. "Lumabas ka," nagsalubong ang mga kilay ni Taylor. "Daddy, sabi ko lumabas ka na." Sinamaan ng tingin ni Taylor si Sharon. Puno ng matinding sama ng loob, itinuro ni Sharon si Charlotte at napabuntong hininga, hindi pa ito tapos. Pagkatapos, umikot siya sa kanyang mga takong at bumangga. "Tumigil ka dyan," tawag ni Charlotte. Huminto si Sharon sa kanyang kinatatayuan at muntik nang maglabas ng sunod-sunod na sumpa. Bago niya magawa, humakbang si Taylor at yumuko ng malalim kina Mrs. Berry at Charlotte. "Yung sincerest ko na paumanhin. Gagawin ko ang buong responsibilidad para sa bagay na ito."
Mangyaring makatitiyak na sisiguraduhin kong hindi na niya muling guguluhin kayong dalawa. I'm really sorry. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Pagkatapos nun, tumalikod na siya para umalis. Sa harap ng kanyang sinseridad, hindi napigilan ni Charlotte ang kanyang sarili na gumawa ng kaguluhan. Kakatwa, huminto si Taylor na nahihiya sa pintuan at lumingon kay Charlotte, nagtanong sa mahinang boses, si Richard Wind ba ang pangalan ng tatay mo? Kabanata 440. Oo, nakakunot ang noo na tanong ni Charlotte, may problema ba? Hindi. Paulit-ulit na ipinilig ni Taylor ang kanyang ulo, mukhang medyo nababalisa. Kung gayon, paano ang pangalan ng iyong ina? Sa tingin ko hindi ko na kailangang sagutin iyon. Mula sa murang edad, sinabihan siya ng kanyang ama na huwag sabihin sa sinuman ang pangalan ng kanyang ina. Bagamat hindi niya alam kung bakit paulit-ulit siyang binalaan ng kanyang ama laban dito. Kaya naman, nagkaroon siya mula noon na pinanatili ang pangalan ng kanyang ina na malapit sa kanyang puso. Alam niya na ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Kahit na tuwing kaarawan ng kanyang ina bawat taon, sila ng kanyang ama ay lihim na ipinagdiriwang ito sa bahay, hindi kailanman hayaan ang anumang salita tungkol dito na lumabas. Kaya naman, palagi niyang iniingatan ang sikretong ito. Iyon ay bastos sa akin. Ibinaba ni Taylor ang kanyang ulo upang humingi ng tawad, pagkatapos ay umalis kaagad pagkatapos. Habang pinag-aaralan siya ni Mrs. Berry mula sa likod, may nabuong kulubot sa kanyang noo. Mukhang maganda ang lalaking ito na pamilyar. Parang nakita ko na siya somewhere before. Siya ang ama ni Sharon. Nanatiling masama ang mukha ni Charlotte dahil wala siyang magandang impresyon sa pamilyang Blackwood. Sakto namang pumasok si Reyna. Nang makita niya ang gulo sa ward, napabulalas siya sa gulat, "O aking Panginoon! Anong nangyari dito?" Bumisita ako sa isang sangay na ospital ngayon at sumugod kaagad pagkatapos kong makatanggap ng isang tawag, pero huli na ako. Naglakad siya para tingnan ang mga ito. "Miss Wind, Mrs. Berry, okay lang ba kayong dalawa?" "Ayos lang ako, pero pakitingnan ang kamay ni Mrs. Berry." Hinawakan ni Charlotte ang kamay ni Mrs. Berry na may sakit na ekspresyon ng mukha niya. "Tingnan mo kung gaano ka nasaktan. Hayaan mo akong tingnan." Napakunot ang noo ni Reyna nang makita ang sugat at agad na inutusan ang isang nurse, "Dalhin mo sa ibabaw ng first aid kit." Agad itong dinala ng nurse at personal na ginamot ni Reyna ang sugat ni Mrs. Berry. Nakatayo sa gilid si Charlotte habang nakakunot ang mga noo at nakasimangot. Maya-maya lang ay tumunog ang kanyang phone na may tawag mula kay Zachary. Dahil sa galit na patuloy na dumadaloy sa kanyang mga ugat, direkta niyang tinanggihan ang tawag. Sinulyapan siya ni Reyna at magsasalita na sana nang tumunog ang sarili niyang phone, na mabilis niyang sinagot. "Mr. Noct, Miss Wind is fine. Don't worry." Kinuha na ni Mr. Blackwood si Miss Blackwood palayo. Pagkatapos ng maikling paliwanag, binaba niya ang tawag. Ginamot ni Reyna ang sugat ni Mrs. Berry at sinabihan siyang magpahinga ng mabuti. Pagkatapos, hinila niya si Charlotte palabas ng ward at ipinaliwanag. Narinig kong sinabi ni Ben na hindi pinapansin ni Mr. Noct si Miss Blackwood kamakailan, hindi sumasagot sa kanyang mga tawag o pagsagot sa kanyang mga mensahe. Kaya, pumunta si Miss Blackwood sa kumpanya para harapin siya, ngunit siya ay iniiwasan siya. "Miss Blackwood believed that you're the reason for all this, so she's been looking for you high and low." Hindi niya malaman ang iyong address dahil sa impluwensya ni Mr. Noct. Kahit papaano, nahuli siya ng hangin na na-ospital si Mrs. Berry dito, kaya pumunta siya para hanapin ka. Siya ang dapat hanapin si Zachary, hindi ako. Lumakas ang galit ni Charlotte nang maisip niya iyon. "Well, Miss Blackwood has always been like that." Maliban dito, hindi alam ni Reyna kung ano pa ang sasabihin. "Kasalanan ko rin kung bakit nangyari ang ganito ngayon. I'll arrange security for Mrs. Berry and make sure na wala nang mang-iistorbo sa kanya simula ngayon. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang ospital ay bukas sa publiko." Ito ay sandali lamang bago ito lumabas. Napabuntong hininga si Charlotte. "This is actually Zachary's fault. Ito ay dahil hindi niya pinamamahalaan ng mabuti ang mga bagay.
Huwag mo siyang sisihin. Siya talaga. Kalimutan mo na ito. Huwag na natin pag-usapan ito. Galit pa rin si Charlotte kay Zachary at ayaw isipin niya. I'm going to accompany Mrs. Barry for a bit. I will not keep you anymore. Sige na. Alam ni Reyna na hindi niya makukumbinsi si Charlotte pagdating sa ganito. Kaya naman, siya ay binago ang usapan. Tungkol sa kalagayan ni Mrs. Peyton, napag-usapan ko na ito sa ilang mga espesyalista at gumawa ng plano sa paggamot na partikular para sa kanya. Mula sa isang personal na pananaw, sa tingin ko ito ay magbibigay ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa ospital na siya ay nasa ngayon. Ngunit ikaw ay dapat pa ring ipadala ang plano sa iyong kaibigan at hayaan siyang mag-isip tungkol dito. Tingnan kung gusto niyang lumipat dito. Ang ganda. Salamat. Ipinahayag ni Charlotte ang kanyang lubos na pasasalamat. Ipapasa ko ang plano sa iyo mamaya. Tungkol sa gastos, maaari akong mag-alok ng ilang mga diskwento, ngunit hindi ito magiging magkano. Sa pangkalahatan, mas mataas pa rin ang gastos kaysa sa mga pampublikong ospital, kaya kailangan mong paalalahanan ang iyong kaibigan na isaalang-alang ito ng maayos. Naiintindihan ko. Maya-maya ay bumalik si Reyna dala ang plano at iniabot ito kay Charlotte. Matapos itong panatilihing ligtas ni Charlotte, siya ay bumalik sa ward para samahan si Mrs. Barry. Noong una ay masaya si Mrs. Barry, ngunit ngayon, parang may bumabagabag sa kanyang isipan.